Hello Idol Mark, ito na pala ang part 7 ng aking secret files. Sinundo ko si Kat sa pinagtatrabahuhang hospital. Napansin ko na may isang lalaki na kasabay niyang naghihintay sa labas ng hospital. Tila nag-uusap sila ng seryoso. Napangiti si Kat nang makita ang kotse ko. Bigla nitong iniwan ang kausap at nagtungo sa drop-off area kung saan ako huminto. Good morning Kuya Bugs, bati nito sa akin sabay kurot sa gilid ko. Taas ang kilay ko sa loob ng kotse. Napansin ito ni Catherine at kinurot na naman ako sa tagiliran. Kuya, bakit ganyan ka tumingin? Tanong niya sa akin. Wala, tanging sagot ko. Nagseselos ang paborito. Kung kuya wika niya. Hindi na ako nagtanong at siya na mismo ang nagkwento. Bagong lipat daw na nurse. Yung kasama niya kanina at tila nanliligaw daw. Sinabi din ni Hipag na hindi naman daw. Siya seryoso at ayaw magkaroon ng commitment. Napangiti na ako sa mga sinabi niya, yuwayway ngumiti na din si kuya, sabay kiliti niya sa akin. Baka naman lokohin ka lang nun ha, warning ko sa kanya at seryosong sabi. Ako pa ang manloloko sa kanya no, tugon niya sa akin, matapos akong kilitiin ay pilit inabot ni Kat ang aking pisngi sa kanuma ko ng halik o behave, sabi ko sa kanya. Natigilan siya at bumalik sa pagkakaupo. Nalungkot ang mukha pero sandali lamang. At pasimpleng ngumiti at nagkunyaring iidlip daw. Nakarating kami sa kondo at pumasok na sa aming unit. Naghihintay ako ng kanyang gagawin. Ayoko rin namang ako. Ang mauna at naiisip ko mga sermon ni Mrs. Matapos maligo ay tumabi sa akin sa sofa si Kat. Nakadamit na ito at maikling shorts. Gaya kahapon na nakatapis lang. Habang pinapatuyo ang buhok ay tinatanong kung ano ang aking pinapanood. Sagot naman ako at paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya. Wala na namang bra si Hipag. Hindi ko alam kung nang-aakit or talagang di na siya nagsuot kasi matutulog na din siya. Makalipas ang kalahating oras na panunood ng TV at konting usapan ay nakatulog na si Kat sa sofa. Nakahilig siya sa akin at ang balikat ko ang kanyang unan. Pinagmasdan ko ang kanyang mga didi. Bakat ang utong nito ngunit di gano matigas. Marahil pagod talaga si Hipag at walang libog sa naiwan. Binuhat ko na siya papuntang kwarto at inihiga. Binuksan ko aircon at kinumutan para komportableng makatulog ang aking Hipag. Lumipas ang ilang araw at parehas lang ang naging takbo ng aming buhay. Hatid sa asawa, hatid sa anak, sundo sa anak, tapos kay Mrs. Minsan lang nagpapahatid at sundo si Hipag kapag wala lang siya makakasabay na kasamahan. Isang linggo ang lumipas at tanging ang asawa ko lang. Ang aking natikman. Tanging halik sa pisngi lang ang natanggap ko kay Kat kapag hinahatid ko siya. Lagi na siyang tulog pag uwi galing ng duty. Weekends ay pupunta kami kila Bainan. Kasabay namin si Kat at nagtaka ako bakit dala na niya ang malaking bag niya. Tapos na, daw pala ang duty niya na panggabi. Isang linggo lang pala yon at pang umaga naman. Na siya, nalungkot ako sa aking loob at nagpaubeya na lamang. Nandito naman si Mrs. Paconsuelo ko sa sarili. Isang linggo ang lumipas na solo naming mag-anak ang kondo. Alam ko sa aking sarili na namimiss ko din ang aking Hipag. Kahit na hindi kami nagtalik madalas noong nandito. Siya ay yung mga halik niya sa akin kapag hinahatid ko siya ang namimiss ko. Minsan habang sabay kaming kumakain ni Mrs. ay bigla kong naitanong sa kanya ang tungkol kay Kat. Musta na si Catherine? Wika ko. Bakit mo naitanong babes? Namimiss mo na siya no? Sagot sa akin ni Mrs. Ay wala lang, na-blonde ka ako sa sagot. Alam ko babes na namimiss mo na siya, nag-text siya sa akin nung isang araw sabi. Ni Mrs., kinokontrol ko kasi si Catherine, baka di natin mamalaya na lumagpas siya sa boundary. Ako pa rin ang asawa mo remember? Mas mainam na sikreto lang talaga ang mga ginagawa nating tatlo, paliwanag ni Mrs. Isa pa ay wala naman talaga siyang duty ng panggabi, baka magtanong sila nanay pag dito nagstay si Kat, dugtong niya ulit. Tumango-tango lamang ako sa mga paliwanag ni Mrs. Bilib talaga ako sa kanya. Kung tutuusin ay kung ayaw niya talaga di na niya kami papayagan sa ganong setup. Isa pa ay di na nga siya buntis at kaya na niya. Kung paligayahin.
Ngunit sa pagsasabi niya na kino-control ay parang may ibang ibig sabihin. Maaaring gusto pa rin ni Mrs. pero limited nga lang. Hindi ako nagkamali. Nagsalita muli ang aking asawa. Babes, gusto mo ba ulit ng threesome, ani Angel? Nagliwanag ang paligid sa narinig ko sa kanya. Pumintig si Manoy sa galit. Napakabait talaga ng aking asawa. Hindi na ako yumangal sa kanya na gusto ko naman sa ibang babae pagkat sa kapatid pa lang niya. Ay solve na talaga ako. Pinapayagan niya siguro ang aking pantasya kung sa kapatid lang niya. Oo babes, basta tayong tatlo lang ulit ni Kat, diretsahang sagot ko. At sinabi ko na, rin na si Kat lang ang ikatlong kasali upang mapatunayan na silang dalawa lang ang nakakatikim sa akin. Natulog na kami matapos ang usapang iyon. Hindi na kami nakapag-sex dahil nagigising ang aming anak. Nang gabing iyon, kinabukasan, pagkahatid ko sa aking mag. Ina ay mag-isa akong bumalik ng kondo. Sa parking area ay tumunog ang CP ko at akin. Namang binasa ang message. Kuya miss you na, kay Kat galing ang message. Napangiti ako at agad namang binura ang message upang walang pagselosan ang aking asawa. Naisip ko na na-miss din pala ako ng aking hipag. Dumiretso ako sa elevator at umakyat sa aming unit. Laking gulat ko nang abutan sa loob ang aking hipag, may sariling susi si Kat dahil nung tumira siya dito last week ay binigyan siya ni Angel, o Kat. Ano ginagawa mo dito? Tanong ko agad sa kanya. Ayaw mo ba na nandito ako kuya? Sagot naman niya. Hindi naman sa ganun baka malaman ni ate mo na nandito ka, tugon ko. Kuya, nagpaalam ako. Sabi ko may kukunin lang ako at oo naman daw, sagot ulit ni Kat. Ganun ba? O nag-umagan ka na ba? Sabi ko ulit, di ko na tinanong kung ano ang kukuhanin niya. Galing daw siya sa jogging kasama si Karina at day off pala niya ngayon. Ilang saglit pa ay nagpaalam na at uuwi na daw siya baka hinahanap na siya ng mga bainan ko, di ko naman magawang pigilin siya. Pagbukas ng pintuan palabas ay nagpaalam ulit siya sabay kiss sa aking pisngi, hindi ko malaman kung nang aakit ba siya o talagang sumusunod lang siya sa ate niya na magtimpi. Isinarado ko ang pinto at pinalagay ang loob na walang sex na magaganap. Makalipas ang isang oras ay nag-beep muli ang CP ko, Kuya, pwede ba mipunta Dayan ulit? Homeless clan nanay WLA ako kasama dito, si Kat ulit ang nag-text, pumayag naman ako at makalipas ang kalahating oras ay dumating na si Hipag. May dala siyang DVD at manunood daw kami. Naghanda ako ng makakain na sandwich upang may makain habang nanunood. Habang nanunood ay humilig si Kat sa aking braso at dinante ang isang kamay sa aking tiyan. Ginagawa na niya ito. Kahit noon pang hindi pa kami open sa sex, tila nagkakahiyaan kami dulot ng bilin ni Mrs. Ngunit sa isang pagkakataon habang pinakita ang isang sex scene sa palabas ay di ko maiwasang tigasan. Nakita ito ng aking hipag at biglang tinapik si Manoy. Hoy! Ano yan hihihi? Pabirong sabi ni Kat. Ay sorry ha, nahihiya akong sagot. Di ko namalaya na hinihimas ko na pala ang gilid ng didi niya mula sa kili-kili. Tinitigan ako ni Kat, hindi ko alam magiging reaksyon. Sa titig niya, parang uhaw na uhaw siya sa kama ang aking hipag sa pagtitig niya sa akin. Kuya papagalitan tayo ni ate, wika niya na pabulong, wag na lang natin ipaalam, ngayon lang naman, sagot ko. Hindi na nagtanong pa at ibinaba niya sa tapat ng aking matigas na ari ang kamay mula sa aking tiyan. Dahan-dahan niya itong hinagod at ako naman ay pagkapa sa didi ni Hipag. Tulad ng dati, alam na ni Kat kung ano ang susunod na gagawin. Ibinaba niya ang aking suot na shorts at inilabas ang aking matigas na ari at handang isusubo na ang mga ito. Oh shit. I miss this kuya, malambing niyang sabi at tuluyang isinubo ang aking ari. Napakalambot talaga ng kanyang mga labi. Parehas sila ni Mrs. Habang nakaupo ako, sa aming sofa ay babataas siya sa aking tarugo. Gumalaw na rin ang aking mga kamay. Mula sa kanyang didi ay nilipat ko, ang kamay ko sa panty niya. Kinapa ko iyong at hinimas ang matambok na piyok ni Hipag. Oh! Ang sarap kuya, napaungol si Hipag. Tumagal ng mga 5 minuto ang pag-blowjob niya sa akin. Basang-basa naman ang akin. Kamay dulot ng katas ni Kat sa kanyang hiyas.
Dinilaan ko ito, masarap ang katas ni Hipag. Medyo matamis at lasang pepe. Talaga. Maya-maya ay tumunog ang aking sipi, naku patay, sabi ko sa kanya. Alarm ito ng sipi ko na kailangan ko nang sunduin sa school ang aming anak. Napatigil si Kat sa pagsubo sa akin at halatang nabitin. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagsundo dahil tatawag ang guard sa number sa kanyang ID at ang numero ay ang CP ng misis ko. Kaya pag di ako dumating ay tatawagan si misis at magtataka kung bakit di ko pa sinusundo ang bata. Agad namang nag-ayos ng sarili si Kat at ganun din ako, sasama ako kuya, wika ni Kat. Wala ako magawa at sumama naman sa akin si Hipag. Sa elevator ay muli siyang naging pilya. Hinawakan niya ang aking harapan at sabay tumatawa. Inakbayan ko na lamang ang aking hipag na parang isang nakababatang kapatid at nagtungo kami sa kotse. Sa kotse ay hindi ko pa rin mapigil ang libog ni Kat. Dito ay inilabas niya ang aking ari at sinimulag batihin habang ako ay nagdadrive. Pinabayaan ko na lang si Hipag dahil nasarapan din ako sa kanyang ginagawa. Huli kong naranasan ang ganitong tagpo ay noong magkasintahan pa lang kami ng ate niya. Tuwang-tuwa ang hipag ko sa pagsubo sa akin hanggang makarating na kami sa school ng aking anak. Hi Tita Kat, bati ng masaya kong anak. Hello my favorite pamangkin, sagot niya. Masaya silang naglaro sa loob ng kotse pauwi sa aming kondo. Hapon na nang umalis si Kat sa aming bahay. Sinundo ko si Mrs. sa trabaho at isinama ko na din ang anak ko sa pagsundo. Pauwi ng bahay ay nagkwentuhan muli kami ni Mrs. Babes, may good news ako sa'yo, masaya niyang sabi. Sa kondo na ulit tutuloy si Kat sabay kurot sa aking tagiliran, ha? Di naman niya sinabi kanina, sagot ko. Nag-text siya kanina lang bago ka dumating. Nirecall daw siya at simula mamayang gabi ay sa atin na ulit matutulog si Kat, sagot niya uli, UYYYY ngiti na yan alam ko namang gusto mo diba? Hihihi, biro niya ulit. Di ko mapigil ang ngumiti. Tila na-excite din si Mrs. sa pagbalik ng kapatid. Parang gusto na rin niyang mag-threesome kami ulit at hindi na siya nag-aalangang pigilin ang kapatid. Di alam ni Mrs. na nagpa-blowjob na ako. Kanina kay Kat, muling tumigas si Manoy habang pauwi kami. Babes, daanan na daw natin si Kat bago tayo tumuloy sa kondo, sambit ni Mrs. Lalong nagpumiglas ang aking titi sa sinabi ng aking asawa. Dumaan na kami sa aking bainan at sinundo si Kat upang sabay pauwi sa aming kondo. Sa kotse ay masaya ang magtita sa likod na upuan na naglalaro. Pag tumitingin ako sa rearview mirror ay nahuhuli ko si Hipag na nakatingin din. Masaya ako ng gabing iyon habang naghahapunan kami nila Hipag at ng aking asawa. Hanggang dito muna Idol Mark. Sunod ko agad ang part 8 ng aking Secret Files. Thank you sa mga nakikinig ng aking Secret Files.